Lingid sa inyong kaalaman, halos may 3 buwan. 3 buwan akong nakapagpahinga dahil sa dinanas kong karamdaman sa puso at hindi maiwasan na nandun sa akin yung pag-alala at kalungkutan na baka hindi na ako muling makapangaral sa ating kalagitnaan. Dahil sabi ko nga ng aking patutuo na pabayaan nyo akong mag-preach kahit dito ako abutan sa pulpito at nangyari nga, kala ko katapusan ko na. Kaya mahirap mag-wish ko. Sabi ko, tumatanda na ako. 75 years na ako yung May darating. So sabi ko, paano kaya? Hanggang doon lang ako. Sabihin ng Panginoon kahit matanda na, binayaan pa rin ng Panginoon. Gusto nyo bang tumanda? Ewan ko bakit ang tao ayaw tumanda. Lalo ng mga kababaihan. Pahid ng pahid sa mukha. Kahit galing naglaba, pahid. Nagluto, pahid. Lahat ayaw tumanda. Bakit? Ano bang tingin nyo sa matanda? Ba't parang kinatatakutan? Mga kapatid, sa umagang ito, nais kong pag-usapan natin ang pagtanda ni Haring David. At dito po sa ating pong panimulang aral ng serye, nais ko ipabatid sa inyo na habang nagpapahinga ako sa bahay, pinag-aralan ko po ang first chapter of 1 Kings. At dito dinala ko ng Panginoon sa mga mensahe na talagang relevant sa atin, angkop na angkop sa buhay po ng iglesia. At marami po tayong matututunan tungkol po dito sa first chapter of 1 Kings. Now, ang 1st and 2nd Kings and 1 Samuel, sinulat ito, nasa Old Testament ito, na nakafocus ito sa biyaya ng Diyos sa buhay ni Haring David, kung paano siya naging matagumpay bilang hari. Napakarami niyang mga sinagupa na mga digmaan, mga napagtagumpayan niya, maging ang mga paghahabol sa kanya ng kanyang mga kaaway, na ang kanyang kaaway ay mga kapwa rin, mga bayan ng Israel. At dito po sa ating panimula, ipakilala natin ang 1 Samuel. Ito yung makikita natin ang 3 pangunahing layunin, bakit na kasulat, na may kaugnayan sa ating pong buhay. Unang-una, dito ipinahayag dito ng aklat na ito, ang paglilipat ng karian. Ito yung katapusan ng paghahari ni Haring David at ang panimula naman ng isang bagong hari na itinakda ng Diyos, ipinangako ng Diyos, walang iba kundi si Haring Solomon. Bagamat marami munang nangyari bago makaupo si Haring Solomon sa kanyang trono. At makikita natin dito paano bumagsak ang pagkakaisa ng bayang Israel na nahati ito sa dalawa, North Kingdom and the South Kingdom. At dito mayroong mga divisions, ang mga hari sa mga hari, na itatag dito ang templo, mayroong digmaan ng mga kaaway at maging mismong magkakapatid ay mayroong digmaan na makikita natin parang may larawan ito sa iglesia, kaya napakalaga makita natin ang mga aral dito. Ikalawa, ipapakita rin dito ang kahalagaan ng obedience at ang kasamaan naman ng disobedience. Sapagkat simula nung mahati ang kingdom sa mga anak ni Solomon, kay Jeroboam and Jeroboam, nagsimula na ngayon ang pag-aagawan ng trono, pag-aagawan kung sino ang maging pinuno, nagpapakilala, at sila ay mayroong pagsunod. Kapag sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ay pinagpapala sila ng Diyos. At kapag sila naman ay sumuway sa kalooban ng Diyos, ay mayroong mga sumpa, mayroong mga pagkatalo sa kanilang mga buhay. Si Solomon, nagsimula siya isang very wise king. Pinagpala ang kaharian, talaga buong Israel. Pinagpala, yumaman ito.
Kaso nga lamang si Solomon sa kanyang kabantugan, sa kanyang katalinuhan, ay siya'y sumamba sa Diyos-Diyosan sapagkat nagsimula ito sa kanyang pakikiapid o sa kanyang hilig sa kababaihan na actually mayroon siyang 1,000 asawa, right? 700 ang kanyang totoong asawa, 300 naman ang kanyang concubines. At dahil dyan, dinala niya ang kapalaran ng buong Israel sa pagkalugmok at dito nagsimula ang mga paghati-hati. At dito naman, ipinapahayag din ang kahalagahan ng mga propeta. Like for example, ang totoong propeta si Eliseo at si Elias, na kung saan ginagamit sila ng Panginoon para ituwid ang kasalanan ng mga Israelita, parusahan sila, makarinig sila ng pangangaral at mga pagbabawal, at nagpapakita lamang dito na sa pamamagitan ng mga true prophets na ito, napapayag sa buong Israel na Diyos pa rin ang nangunguna sa kanilang buhay. The same with us. Kapag mayroon pong tumatayo na mga mangangaral na tunay na nangangaral ng salita niya, yung salita niya mismo ang kanyang ipinapahayag sa mga tao, makikita natin na ang iglesyang ito, ang Diyos pa rin ang nangunguna sa kanila. Kaya nga, ang ibig sabihin nito, sa ating pag-aaral, madaling salita, kailangan natin pakinggan ang aral na ito ng 1 Kings, 2 Kings, bagamat first chapter lang po ang ating pag-aralan, upang makita natin ang ating sarili, makita natin ang pangunguna ng Diyos sa ating buhay. So tayo pumunta sa unang bahagi ng ating pag-aaral, ang pagtanda o ang pagkasoberano ng Diyos sa katandaan ng tao. 1 Kings chapter 1, verse 1 to 4. Ganito po ang pagkakasabi. Unang Hari, kabanatang 1, mga talatang 1 hanggang 4. Pinamagatan ko ito, the sovereignty of God and the weakness of man. Si Haring David ay matanda na at mahaba na rin ang buhay, at kahit kanilang lagyan siya ng mga kumot, siya hindi naiinitan. Kaya sinabi ng mga lingkod niya sa kanya, ihanap ang aking Panginoong Hari ng isang dalaga at maglingkod siya sa harap ng hari at kanyang alagaan siya at mahiga siya sa iyong kandungan upang ang aking Panginoong Hari ay mainitan. Kaya't kanilang inihanap siya ng isang magandang dalaga sa buong nasasakupan ng Israel. At natagpuan si Abishag na Sunamita at dinala siya sa hari. Ang dalaga ay napakaganda at siya ang naging tagapag-alaga ng hari at naglingkod sa kanya, ngunit hindi siya nakilala ng hari. Itong salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, tanging gabay namin ng aming pong buhay ay ang inyong mga salita. Layunin po ninyo lahat po na maaring mangyari at nangyayari sa kasaysayan. Lahat ng ito ay para sa aming katututo, para sa aming ikabubuhay tungo sa kabanalan. Kaya dalangin namin, anuman pong kasaysayang ito sa aming pong pagbasa, alam namin ito'y may dakila, banal, matuwid na aral para sa aming pong pamumuhay. Liwanagan niyo kami, Ama, ng espiritual na kaunawaan ng iyong salita, at huwag niyo pong hayaan ang laman ang siyang umiral sapagkat hindi po kayo malulugod. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tumanggap ng iyong aral upang maituwid din ang aming buhay at kami mahubog tungo sa larawan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito pong ating binasa, napakalinaw po rito ang pagtanda at ang paghina ni Haring David. Ngunit ito po ay mayroong leksyon para sa atin. At dito po sa kanyang pagtanda at paghihina, tignan natin ang 3 leksyon upang tayo man ay makapaghanda sa ating pagtanda, panghihina, maging sa
kamatayan. Unang-una, ang pagtanda ni David, ito'y tanda para sa atin. So tulad ni David, ang tao'y tumatanda. Walang sino mang tao rito ang makaliligtas o exempted sa pagtanda. Tingnan niyo ang sabi sa verse 1. Si Haring David ay matanda na at mahina na ang katawan. Kahit balutin siya ng maraming kumot, hindi pa rin siya mainitan. Alam niyo po, pinakamabigat na karanasan ng isang pagtanda, yung siya po'y giniginaw. Nangyari sa akin, at naisip ko ito, dahil naka-aircon kami ni Mama. Batid niyo yan, sapagkat kayo po nagkaloob nito sa amin. Pero itong huling may sakit ako, pinapatay namin ang aircon, naka-blower lang. Pero naramdaman ko, mga last 2 weeks, na kahit naka-blower lang, kinalambre ako sa ginaw. Bakit ako kinikinaw? Si Mama naman, pinagpapawisan dahil mainit. Pero ako, gininaw. Naisip ko ako si David, ganito na ba pag tumanda? Si David dito is 70 years old. Ako 75 na, magsi-75. Sabi ko, tama talaga. Ito na. Kaya natakot ako. Sabi ko, siguro kailangan i-share ko ito. Kaya dahil pinag-aralan ko din naman, i-share ko na. So, ito pong dahilan na ang katotohanan, lahat ng tao tatanda. Tanggapin natin yan, mga kapatid. Itong katotohanan, si David ay matanda na. Now, mag-reflect tayo. Who is David? Si David po ay makapangyarihang ginamit ng Diyos sa kaharian. Si David ay isang mandirigma, isang makapangyarihang tao, walang kinatatakutan. Ang mga leon, kanyang binubuka ang bibig. Ang mga bears, kanya itong pinapatay, at maging si Goliath, hindi niya kinatakutan ito. Makapangyarihan si David, at higit sa lahat, mayaman siya, matalino siya. The man who seek after God's own heart, and yet, tumanda siya. Dumating sa kanya ang kahulihan ng kanyang lakas, na hindi niya na magawa ang dati niyang ginagawa. Hindi niya na magawa ang pakikipaglaban. Siya ngayon ay isang matanda. At tanda natin, ang pagiging matanda, ito'y kalooban ng Diyos, ito'y disenyo ng Diyos. Isang bagay upang wala nang maipagmalaki ang tao sa kanyang mga nagawa sa nakaraan. Ang payo ko ngayon sa mga kabataang tulad ninyo, kayo mga mataas ang pinag-aralan, huwag niyong gamitin sa pansariling kapakanan o interes ang inyong mga naabot, sapagkat tatanda kayo. Dapat ang maging buhay ninyo, paghandaan ninyo, na manatili sa iyo tulad ni David, a man who seek after God's own heart. Sapagkat anumang katanyagan ninyo, kadakilaan ninyo, basura yan sa harapan ng Diyos. Ngunit mananatili sa inyo ang biyaya ng Panginoon. Huwag niyong gamitin sa kayabangan ang inyong natatamo. Huwag niyong gamitin assurance o security ang inyong naabot ngayon bilang inyong security sa buhay na ito. No, ang security mo ay nasa Diyos. Tatanda ka rin. Hihina ka rin. Ito'y makapangyarihang tao, makapangyarihang kanyang salita. Isang salita niya, nagtatakbuhan ng 1,000, 2,000 sundalo para sundin ng kanyang kalooban. Pero ngayon, ni sarili niya, hindi niya kayang buhatin. Hindi niya mabigyan ng init ang kanyang sarili. Dating dumadaig ng libu-libong kaaway, hindi nakaligtas sa pagtanda. Kahit pala isang taong nagtataglay ng puso ng Diyos, may katapusan.
kahit gaano kapakataas na tao ng Diyos na ginagamit sa kanyang kariyan, may katapusan. Bakit? Lahat ng nasa atin, pawang galing sa Diyos. Huwag mo ipagmamalaki ang taglay mo ngayon. Huwag mong gamitin para umusbong ang iyong kayabangan at ang iyong pagpapakasasa sa laman. Mamuhay kang banal. Mamuhay kang banal. Makita natin si David is the truth for us about us. Hihina rin tayo. Mas maigi yung buhay natin sa kasalukuyan ay ipaglingkod natin sa kanyang kariyan. Ipaglingkod natin sa tamang pamumuhay. At hindi sa mga temporaryong material lamang. Hindi ko sinasabing masama ang material. Kailangan natin habang narito tayo. Pero, ano bang pangunahin natin sa buhay? Hindi ka mananatili sa iyong narating ngayon. Darating at darating, manghihina tayo. Dapat mong paghandaan ang pagtanda. Lalo na kayong mga kabataan. Yung naabot nyo ngayon, dinaanan ko na yan. Maliban sa pinag-aralan. Pero sa karanasan, hindi kayo pwede magmalaki sa mga nakatatanda sa inyo. Huwag niyong sabihing matalino kayo. Alam niyo lahat ng bagay. Sapagkat may mga karanasang hindi niyo kailanman nararanasan pa ng mga matatanda na. Paghandaan mo. Pinakamalagang paghahanda sa buhay. Kung saan tayo. Sa kamay ng Diyos. Like David, magkaroon kayo ng magandang pananaw. Hindi sa future na material. Idaragdag lang ng Panginoon yan once na tayo lumalakad sa kabanalan. Remember, Matthew 6:33? Seeking God's first and His righteousness, all things shall be added to you. Yan ay bunga ng Panginoon. Kung magsikap man kayo magtrabaho, gawin nyo ang lahat ng pagsisikap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi sa inyong pagmamalaki. Kayo mga anak na mayroon kayong hindi pagkakaunawaan sa inyong mga magulang, sa inyong ama, na silang pinagmula ng inyong buhay, ginamit ng Diyos para kayo lumaki, bumalik kayo sa kanila, humingi kayo ng patawad, mamuhay kayo sa katotohanan. Huwag niyong sabihing malakas kayo. Huwag niyo sabihing mas matalino kayo sa inyong ama. Huwag niyo mas matalino kayo sa inyong ina. Huwag niyo sabihing mas magandang plano ninyo kung kayo'y mag-aasawa. Hindi ko dadanasin yung nangyari sa aking mga magulang. Huwag mong ipagmalaki at tatanda ka rin. Tatanda ka rin. Pansinin niyo, sana hindi ito maging buhay ng mga Kristiyanong nandito. Napansin ko lang yung babaeng lakad ng lakad dyan sa Las Piñas. Anong tawag niyan? Yung lumalakad-lakad ng mga tao? Grasa. Babaeng grasa. Nung kami, si Beth noon, nagdala ng babaeng grasa sa aming mission house, talagang di kami nakatiis. Pero napansin ko yung babaeng grasa dyan sa Las Piñas. Tignan nyo dyan. Maitim na maitim. Kuskusin. Marumi ang kanyang sarili. Pero wag ka nakasandal sa pader, lipstick ng lipstick. Napansin niyo yun? Lipstick ng lipstick, eyebrow ng eyebrow. Hindi niya pinapansin ang kanyang gutom. Hindi niya napapansin ang kanyang baho. Hindi niya napapansin ang kanyang ayos. Basta makapagpaganda lang. Bakit? Gusto niya i-maintain na siya kay manatiling bata pa rin. Nakikita ko rin nagaganda ang mga kababaihan sa TikTok,
sa Facebook, sa sinihan, pero hindi nila pinapansin na ang kaluluwa nila ay patungo sa impyerno. Palit ng asawa, pakasal ang iba't ibang lalaki, kumakabit sa iba't ibang mga lalaki, kumakabit sa mga kapwa-sex. Pero hindi nila pinahalagaan, hindi nila pinagandaan ang kanilang kaluluwa kung saan patungtungo, siguradong patungo sa kapamakan. Anong silbi ng pagpapaganda? Anong silbi ng papanatiling bata kung ikaw naman papunta sa kapamakan? David ay isang katotohanan sa atin. Gaano ka man katindi sa kapangyarihan, tatanda ka rin. May katapusan. Ikalawang leksyon may kita natin kay David. Ano yung una? Tumatanda ang tao. Ikalawa, hindi lang tumatanda, kundi tulad ni David, ang tao'y humihina. Humihina. Inaamin ko yan. Dito lang, pag-upo ko, kala ko malakas ako. Inalalayan ako ng aking mahal na Rudolph. Ginawan ako ng upuan. Pero igo lang, ganyan, pukling ako. Tulak mo na ang konti, pukling. Pag nag-drive ako, tapos may yung ano sa akin, "Hoy!" Sabi ni Mama, puso. Sabi ko, pag ako inastahan ng mga tao yan, isang ganyan na sa noo ko, babagsak ako eh. Humihina. Noong araw, Mr. Paranaque, mga kapatid. Ha? Dahil muscle man, Mr. Paranaque. Pero hindi ko sinasabing pogi ako. Malakas. Nagigipit ako ng kadena, binder, nalalagot ko yung binder, yung kadena, sa lakas. Pero ngayon, magkabit lang tornilyo, hilo na. Humihina. Verse 2 to 3. Basahin natin. Kaya't sinabi ng mga lingkod niya sa kanya, ihanap ang aking Panginoong Hari ng isang dalaga at maglingkod siya sa kasarap ng hari at kanyang alagaan siya at mahiga siya sa iyong kandungan upang ang aking Panginoong Hari ay mainitan. Well, sinabi ng kanyang lingkod, hanapan natin ang ating Panginoong Hari. Anong tawag nila? Hindi lang basta hari, kundi Panginoong Hari. Meaning, naroon sa kanila, from that beginning, na nirecognize nila David as a young boy, na siya'y hari, hanggang sa kanyang pagtanda, tinawag pa rin siyang Panginoong Hari. Andun yung respeto. Now, pansinin natin ang mga alipin dito, the servants of David, na naging tapat sa kanya. Alam ko ito si Nathan, Prophet Nathan, at si Bathsheba. Sila po ay nakita nila ngayong mahina na yung hari. Tinignan nila ang need ng isang matanda. Iniisip nila paano nila matulungan ang kanilang hari, ang minamahal nilang hari. Iniisip nila kung paano siya painitin sapagkat nanginginig na si David. 70 years old lang siya pero nanginginig na siya. Mayroon tayo rito mga 100 years old na hindi pa nanginginig. Pero grabe po ang karamdaman, pressure nito ni David. From the beginning, alam natin kanyang kasasayan at maliban pa roon sa kanyang mga anak na gustong agawin ng kanyang trono, gusto siyang patayin. At ang mga anak niya, sila magkakapatid, nag-aaway, nagpapatayan, nirape pa ng iba. Gano'ng katindi ang kanyang tinataglay na stress sa kanyang buhay. Konektado ang kanyang madaling pagtanda at panginginig. Kumbaga, kung sa ating panahon, inutil na.
Naalala ko mother ko, kung paano siyang tumanda. Kahit masakit na masakit yung katawan, hindi umiinda dahil ayaw niyang marinig namin, mga anak. Si Nanay Tasing, nung lagi kong dinadalaw para mag-Bible study sa kanya, yung mga huling araw niya, kahit na masakit na, amen, pastor. Doon pa lamang sa loob, mararamdaman mo na yung kirot sa mga matatanda. At nakita natin dito mayroong nagmamalasakit. At salamat sa mga nagmamalasakit sa mga matatanda. Sabagat naranasan ko yan. Ngayon, naranasan ko yan. Walang ibang iniisip ng mga servants na ito, kundi ang kapakanan ng kanilang hari. Naghahanap sila ng solusyon. Naalala ko tuloy yung sinabi ng asawa ko, si Mama, umiinda ako dahil talagang masakit. Now, wawalan ako ng hininga. Umiinit yung ulo ko, inaamin ko. Pag may naramdaman ko, tatakarnig ako hindi ko nagustuhan, lalo sa akin, pag nagsasalita kayo may kasabay, hindi ko maintindihan, narinig kong boses, pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nyo. Dahil maliit pa lang ako, bungugon ako. Alam niyo yun? May luga ako. Sira na yung tenga ko. Simula pa lamang elementary. Naglalagay na ako ng bulak dyan para walang makaamoy. Kasi pag naamoy ko, bungog. Nahihiya ako hanggang nag-high school ako. Hanggang nag-college ako. May bulak dyan dahil ayaw kong maamoy nila ako na mayroong. Kaya nagpapasip-sip ako rito kay Batong Bakal, saksyon, dahil nga doon sa bungog, tuloy naman sa adenoid, kaya lagi yung nagpasip-sip. Kaya wala akong pang-amoy. Ngayon, eto na nga, nainit ulo ko pagka naramdam ko, gilo. Pero si Mama, pinag-pray niya ako, sabi niya, Pa, ipasa-Diyos mo na yung karamdaman mo. Hindi na mawawala yan, Pa eh. Pero mawawala yung init ng ulo mo. Tignan mo, Iglesia. Lahat sila nag-aalala sa'yo. Tumutulong sila. May mga nagkaloob sa atin. Pinagawan tayo ng kama na double bed. Kasi hiwalay kami for so many years. Hiwalay kami higa, mga kapatid. Andyan yung mga anak mo. Andyan sila. Nagmamalasakit sa iyo. Salamat. Salamat talaga sa mga kapatiran, sa mga tao na kanilang pinagmamalasakitan ng mga matatanda. Mahina na. May magagawa man sila pero hindi tulad nung una. At mapapansin nyo, hindi nagagalit yung matatanda, hindi sumasagot. Kasi wala na silang magawa. Mahina na. Pero kung pansinin natin dito sa context, mga kapatid, tingnan nyo ang sabi. Verse 2. Kaya't sinabi ng mga lingkod niya sa kanya, ihanap ang aking Panginoong Hari ng isang dalaga at maglingkod siya sa harapan ng hari. What's the context? Anong kulang? Inuuna nila ang kapakanan, physical, material ng mga taong ito para sa hari ni hindi sinangguni ang Diyos. Yan ang problema rin sa ating panahon. Gumagawa tayo ng lahat ng paraan sa mga matatanda, ipinapasyal natin, dinadala natin sa iba't ibang bansa para mag-enjoy. At pagka namatay, bibilhan ng halagang 1,000,000 korona, samantalang nung bata pa at nangangailangan ng kanilang pagmamahal, nangangailangan ng kanilang pagmamalasakit, tinitalikdan nila. Paano nyo tinuturing yung mga magulang ngayon? Matatanda na. Pinababayaan nyo silang mabuhay sa kanilang sarili? Bahala siyang mahanap nilang Diyos sa kanilang sarili?
Ang tanong ko sa iyo, alam mo bang gospel? Oo. Alam mo ba paano paliwanag si Kristo? Oo. Ang sabi sa banal na kasulatan, Romans chapter 10, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng panampalataya at ang pananampalataya ay nagmumula sa pangangaral kay Kristo. So therefore, kung ikaw ay nakakalam ng gospel, pangaralan mong iyong nanay. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, kapag sila'y nakarinig, sila'y sasampalataya. Huwag mong isipin kung pinili ba sila o hindi. Ang katungkulan mo ay ipangaral ang ebanghelyo sa kanila. Ay para sa akin, napakalaga talaga ang mangaral sa iba't ibang lugar. Kaya sa aking buhay, simula kami mag-asawa, misyon. Sa Leyte, ilang daang mga tao na ang nakalapit sa Diyos dahil sa aming pagmimisyon. Sa Makati, nagkaroon ng iglesia dito sa atin. Pero hindi ko na magawa ngayon. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nagmamalasakit sa akin, sa aking katandaan. Tinitignan pa rin nila na mayroon pa rin salita ng Diyos magmumula sa bibig ng isang matanda na. Humihina, mga kapatid. Humihina. Pero hindi sa wording paraan. Tulad ng ginawa dito ng mga lingkod ng Diyos kay David. Sa halip na sila'y humingi ng gabay sa Diyos, Lord, paano naming matulungan ang aming hari, matanda, nanginginig at giniginaw. Kahit lagyan namin ng napakaraming kumot, hindi pa rin makaramdam ng init. Ano pong dapat namin gawin? Pero ang kanilang sabi, maghanap tayo ng isang dalaga para maglingkod sa Kanya. Ang kanilang ginamit o pinagsikapang solusyon ay physical na solusyon. Physical na aliw. Ito'y lahat mga temporaryo lamang at wala itong pakinabang sa kaluluwa ni David o sa kaluluwa ng tao. Pero nagpapasalamat tayo sa mga tao na mayroong pagmamalasakit. Kayo ba? Mga magulang ninyo, lolo ninyo, nabibisita niyo ba? Tinanong, mayroon ba kayong ulam dyan, lo? Mayroon ba kayong pambili ng gamot dyan, lo? Nabibisita ba ninyo? Hindi lang pisikal ang kailangan ng mga matatanda. Kailangan nilang totoong hari. Si Haring David wala nang pakinabang dito. Pero tayo ay naglilingkod hindi sa haring walang pakinabang, kundi sa hari ng mga hari na walang iba kundi si Kristo. Siya yung makapagbibigay sa atin ng tulong sa ating pangangailangan. Not temporarily, but eternally. Eternal ang kailangan natin at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So yun ikalawang lesson. Una, tumatanda ang tao. Ikalawa, humihina ang tao. Ikatlo, nangangailangan ng tulong ang tao. Now, inaamin ko sa akin, I need your help. Hindi kayang tugunan ni Mama ang aking mga anak. Kailangan ko. Not physically, emotionally, but higit sa lahat, spiritually. Hindi ko na kaya na magmisyon para magdala ng mga tao sa paanan ni Kristo. Nangangailangan ng tulong. Verse 4 sa ating text. Ang dalaga ay napakaganda at siya naging tagapag-alaga ng hari at naglingkod sa kanya. Maganda, tagapag-alaga, naglingkod. Ngunit hindi siya
nakilala ng hari. Meaning to say, hindi siya ginalaw ni hari. Bakit po? Sapagkat ang kagandahan ni Abishag at ang kanyang katapatan bilang lingkod ay hindi para maging asawa, kundi upang maging caregiver. Sapagkat sa panahon yun, kultura noon sa mga hari, panahon ni Solomon, ang mga matatanda roon pinapadalhan ng kabataan para maglingkod sa kanila. Pangalagaan sila, pakainin sila, bihisan sila, pangalagaan sila, at tumabi sa kanila sa pagtulog upang makaramdam ng init maliban sa kumot. Hindi dahil pagiging asawa. Kaya si David hindi niya ginalaw ang babaeng ito sapagkat yan ay pinadala sa kanya na lingkod, caregiver. Ako, humahanga ako doon sa mga kababaihan na nag-a-abroad. Pinangalagaan nila ang kanilang amo na matatanda. Alam mo, nakikita ko yun. Wala silang pagod, tuwang-tuwa sila. Lalo itong mga nurses na bagamat may sweldo sila, minsan hindi nila inintindi yung sweldo nila, kundi yung kanilang pagmamahal sa matatanda, naging kabiyak na nila sa buhay nila na paglingkuran. Pinapaliguan, binabrasan, sinusuklayan. Talagang yun ang kanilang katapatan. At yan ang ginawa ni Abishag. Naging tapat siya. At yan ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na maging tapat tayo, hindi lamang sa pag-aalaga ng mga matatanda, kundi maging sa pag-aalaga sa mga lingkod ng iglesia, sa mga pastor, sa mga elders, sa lahat po ng mga gagawat kapatiran, dapat tayong maging tapat din sa ating paglilingkod sa Diyos. Binigay sa atin ng Diyos lahat ng ating pangangailangan. Ibalik din natin ang pasasalamat sa Diyos. Pagpalain din natin ng Diyos sa ating mga kakayanan. Ano yung pagpapala na nating maibibigay sa Diyos na hindi mapantayan ng Diyos? Ang pagpapalang maibibigay natin sa Diyos ay yung sundin ng kanyang kautusan. Ano yung kautusan? Huwag ninyong kalilimutan o kakaligtaan ang inyong pagtitipon. Nalulugod ang Diyos. Yung po yung pagpapalang maibibigay natin sa Kanya. Yung sambahin natin siya. So dito may pangangailangan. At ang kagandahan ni Abishag, yung kanyang kabataan, ginamit niya sa paglilingkod sa hari na wala nang magawa. Naghihintay na lamang ng kamatayan. Tayo man sa ating kabataan, kagandahan, sa mga kakayanan, ipaglingkod natin, wag tayo yung paglingkuran. Masyado tayong pa-importante. Kahit may kalamang ka, makarunong ka, pero nagpapa-importante, kailangan pang tawagin. Kung talagang tayo'y Kristiyano, Christians are disciples. Walang Kristiyanong hindi disipulo, pero may mga disipulong hindi Kristiyano. Binabayaran lang sila. But we as Christians, we're disciples. So therefore, we have to serve God, to serve the people of God, to serve the house of God. Tungkulin natin yun. Hindi na kailangan tayong importante pa. Bigay natin ng buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ganyan ang ginagawa ni Kristo sa iglesia. Ephesians chapter 5. Ganito ang pagkakasabi. Ginamit dito ang relasyon ng mag-asawa para ipakita natin sa atin kung paano si Kristo nangangasiwa sa iglesia. Verse 23, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat, basahin natin ng 21 muna hanggang immediate context, hanggang 23. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo, na tumutukoy ito sa mga mag-asawa, lalaki at babae. Hindi lang babae nagpapasakop, maging ang lalaki rin dapat nagpapasakop. Yun yung pag-ibig. Kaya ang sabi rito ni Pablo, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. So, ibig sabihin, huwag ka nang tumingin sa ibang lalaki. May asawa ka na. Pasakop ka. Gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Gaya ng ating pagpapasakop sa Panginoon, hindi tayo dapat titingin kay Baal. Hindi tayo dapat tumingin kay
Muhammad. Ang sabi sa 23, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. Now dito po, sa English dyan, is saved, past tense. Pero, sa Greek word, is continuing. Si Kristo nagligtas ng bawat membro ng iglesia at siya pa rin ang magliligtas forever sa Kanya. So, ganun po ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Siyang nagligtas, siya pa rin ang magliligtas. Ganun din sa atin, tayong naligtas, tayo po ay mamumuhay bilang ligtas sa pamagitan ng ating paglilingkod sa iba. Kaya nga, utos ni Kristo is to love God above all and love your brethren. Dalawang utos ang binagay ng Panginoon. Kaya si David, hindi niya kailangan, actually, pero dahil sa pagmamalasakit, nung mga taong nagmamahal sa kanya, binigyan siya ng temporary solution. Pero alam natin si David, hanggang siya'y tumanda, hindi nawala ang kanyang puso sa Diyos. Ang sandigan niya ay ang Diyos. At dapat anuman mangyari sa atin, ang sandigan natin ay kay Kristo. Hindi magbabago kailanman. Hindi kagandahan ni Abishag ang solusyon kay David. Hindi yan ang sagot ng kahinaan. At sa inyo, na wala pang katiyakan ng inyong kaligtasan kay Kristo o relasyon kay Kristo, mga kapatid, ang inyong sandigan ay hindi kagandahan ng sanlibutan, hindi kagandahan ng pagiging sikat o ano paman ang maaaring may bigay ng sanlibutan. Kailangan mo sa Jesus bilang iyong manunubos, ang iyong nag-iisang tagapagligtas. Tanging Diyos lang ang makapagbibigay ng lakas at kapayapaan ng ating kaluluwa. Ang sabi nga sa Isaiah 40 verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Sa kabila ng katandaan ni David, hindi pa rin nanghina ang kanyang pananampalataya, bagamat nanghina ang kanyang pisikal. So ano pong aral kukuha natin, mga kapatid, dito sa ating napag-aralan? Tandaan natin palagi, saan ka man, anuman kalagayan mo, umaasenso ka man, naghihirap ka man, yumayaman ka man, gumaganda ka man, o tumatanda ka man, tandaan natin palagi, ang katotohanan, buhay ay panandalian lamang. Buhay panandalian lamang. At ang buhay natin itong sandali ay sapat para po sa totoong paghahanda natin sa ating kinabukasan. Napakarami pong mga tao, umaabot ng 100 years old, 110 years old, 120 years old. Bakit po tumatagal? Dahil hindi nila natagpuan ang totoong paghahanda ng kanilang kaluluwa. Napakahabang panahon po ang ibinibigay na tsansa ng Diyos parang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan. Kaya wag natin sayangin at baliwalain ang inabot nating buhay sa ngayon. Tandaan natin, panandalian lamang ang buhay. Gaano ka man makapangyarihan, gaano ka man kaganda, kagwapo, gaano ka man kalusog o kalakas, mamuhay tayo dapat sa pananampalataya at hindi sa paraan ng sanlibutan. Pangalawa, ang pisikal hindi laging tamang kasagutan. Pero may kasagutan din. Tama rin ang pisikal, material, pero hindi laging tamang kasagutan. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Ano mang ginagawa mo, kumakain ka man, umiinom ka man, nagtatrabaho, abroad ka man kung saan. 1 Corinthians 10:31. Whether you eat or drink, or whatever you do, do all for the glory of God.
Ang number one glory na maluwalhatin natin ng Diyos ay ang isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Yun ang unang-unang kaluwalhatian. Hanapin natin. There is only one name under heaven given to save sinners. Nag-iisa lang. Acts 4:12. Walang ibang pangalan sa silo ng langit na ibinigay ng Ama na sukat ikaligtas sa lahat ng sumasampalataya maliban sa pangalan ni Jesucristo. Yun ang tamang paghahanda. Yun ang tamang paghahanda. Ang kapayapaan ay makikita lamang sa Diyos. Not sa ating health, not sa ating mahabang buhay. Sabi nga ng doktora ko, si Dr. Ann, nagpag-discuss ako ng konti na sabi ko, Dok, kung yung karamdaman ko sa puso ko, hindi na maalis, what the use? Bakit kailangan ko pang mag-take ng mga gamot? Sabi sa akin, to prolong life. Sabi ko, Doktora, ang Diyos lang may hawak ng buhay kung kailan Biniro ko siya. Ibig sabihin, pahabaan pa ang buhay ko, Dok, kalibawa, paabutin pa ako isang tadi. Ngayon, 75. So, 25 years ako magdurusa sa karamdaman ko kung ipupurlong. May mga katuwiran man si doktora talaga sa kanyang. Pero, tanda natin, not all material, physical solution are good enough. Kahit may maganda kang kalusugan, mahaba buhay mo, mayaman ka, di makapagbibigay ito ng kapanatagan. Remember, ang sino mang mayaman, naghahangad pa rin yumaman. Kaya hanggat maaari, nangangamkam, mangawat, pumatay. Because that is the curse of money. Money is good, but there is curse. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Na ang ugat ng lahat ng kasamaan ay ang pag-ibig sa salapi. Pag-ibig sa salapi. Tatalikuran mo lahat. Maibig mo lang sa salapi. So hindi lahat ng material ay solusyon. Paalala pa lang, mga kapatid. Na huwag nating hamakin ng matatanda dahil sila'y may hina, walang pinag-aralan. Kung di kayo may mga pinag-aralan, dapat kayong magpakita ng totoong kahinaan, pagmamahal, pag-ibig sa mga matatanda. May paggalang. Kilalanin sila sa kanilang napakahabang karanasan na ikaw ay kasalukuyan nagsisimula pa lamang. At makakuha ka ng aral sa kanila kapag sila'y minahal mo at ginalang. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa mga katotohanan ng inyong salita na nagpapatibay na naman o pinatibay nyo na naman ang aming pong pagmamahal, pag-ibig at pananampalataya sa inyo. At pinatibay ninyo ang aming mga katungkulan na dapat kaming tumanaw ng pasasalamat at pagkalinga sa mga taong naghirap sa amin upang kami umiral sa mundong ito, pangalagaan, paaralin, at magkaroon kami ng totoong pagmamahal. Kung paano naming minahal kayo, ay mahalin din namin ang aming mga magulang at sa mga matatandang nasa aming kapaligiran. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.